dito mga tol, mapapansin natin yung pinaka waterproof natin dito sa gilid, di siya makikita dahil sa may protection na ito na simento, yung mga gilid na yan. Okay, waterproof natin. So mapapansin natin dito yung clip yan. So wala na siyang panding mga tol, wala na yung dating nagpupunto dito na mga panding sa tubig. So yung pinaka floor drain natin dun sa part ng dulo isa, dun sa may part ng sulok naman yung isa, at dito isa lang din. So tatlo lang yung pinaka floor drain natin. Kaya kung mapapansin natin dito, yung cleavage niya papunta lang dun sa baba yung part na yan. Kasalukuyang nililinis natin sa pamamagitan ng tubig ito. Kaya dito pa lang mapapansin natin wala na yung punto ng tubig baba to part na to dahil sa mayroon tayong floor drain dyan. Yan. Okay, para pitbull natin kasalukuyang pinipinis ito dahil nagbubuhos din tayo sa part na yan dahil pinagbulan din ng tagas yan. So nakaselt na yan, kasalukuyan na lang pinipinis yung pintura. So yan, okay. So mapapansin natin dito nakaangat na yung CR natin. Ayan yung flooring ng CR. So 5 cm yung angat niya. Kaya yung tubig ulan dito hindi na papasok yun sa loob ng CR. Ganun din dito naka 5 cm. So angat dito sa hallway natin. Ayan. So 5 cm yan. Yan. Okay. So malayong-malayo yan sa dating hitsura. Yun yung hagdanan sa part na yun papasok. Yan, papunta doon. May tumutulo dyan dati. Ngayon wala na. Nakarangan na dito. Okay? Nakakakat na tayo ng 5 cm sa part na yan. Magkaitsura lang yan doon sa CR. So yung cleavage natin papunta doon. Papunta doon sa baba. Yan. Okay. So hindi na tayo gumamit dito ng dry pack. Okay. Dito yung bubong ng hallway mga tol. Ano, medyo delikado yung patungan natin. Ha? Yan, sumasayaw. Okay. So dito natin nagpupunto yung tubig dito. Okay. Kaya sumablay yung bubong nila. Mapapansin natin kinakain ang kalawang. Kaya lurusin mo na yun, Ward. Mahina talaga, Ward. Mahina. Yung muyuko talaga. So mahina yung pagkakagawa nila. Dahil kung mapapansin natin dito, ayan yung mga brace nila na yan. Wala selfie yan. Mali yung pagkakadiskarte na yan pwede pa tayong makakuha ng gagamitin dito sa part na to. Kasi hindi naman nasisira yung mga faring. At saka yung sa CFR lens, okay naman siya. Pero kung mapapansin natin dito mga tol, walang klebe mataas yung part dito. Ayan. Yan mataas mababa dun. Ayan, mababa yung part na yan. At least naka-clive naman, okay naman siya. Dito lang mapapansin natin itong CFR lens na to, mataas. Kaya nagpundo doon yung tubig, nasisira yung yero, nakakalawang. Tsaka dito tumutulo, kaya mapapansin natin may butas. Yan. Tapos doon sa may hagdanan. Okay. So okay naman yung clive dito sa part na to, kaya hindi na natin babaklasin to. Okay naman sila, naglalagay naman sila ng sagrad CFR lens nila. Okay naman yung space 60 yung space, so minimum yan space sa CFR lens. Okay, ang wala dito yung pintura sa CFR lens. Kailangan pipinturahan to, primer na napa-primer pero okay naman, naglalagay naman sila ng insulation nasa loob. Gagawin natin dito, pa-primer muna natin to, then hindi na tayo mag end flashing sa part na to. Bubuhusan na lang natin yan. Magiging solid yung pinaka parapet wall niya bago tayo maglalagay na end flashing, pero wall flashing na lang. So wala na yung pinaka end flashing na nakakap kasi pangit tingnan. Ward, baka ilipad yung meron pa pala So yun ang gagawin natin. Mahina lang yung pagkakalagay nila dyan sa cantilever na yan So mahina siya dahil sa kulang ng press. Hindi maganda yung pagkakasit up. At mataas pa yung part na yan, kaya nagkakaroon ng panding part na to. Kaya ito yung i-repair natin mga tol. Katapos mo to, pipinis mo na yan. Huwag mong tanggalin yung siding mo hanggat di mo napalabas yung mga pebbles, yung finish at kibilado, at saka yung maganda yung kanto. At saka makikita mo dito dapat kinikis-kis mo na to. Ito titik-tiking kasi yan ilang list marumi yung trabaho mo ayusin mo kasi backjob na to pagka nag-backjob pa tayo ulit dito sabay-sabay na tayong walang kwenta dito. Tsaka ito dapat nakakis-kis yan, bukol yan kiskisin mo agad, malambot pa lang. Tapos yung finish mo hindi pantay
Pantay mo. Oo. Ha? Ayoko nang ganyan makikita sunod. Yung ganyan, sumusubra kasi tiktikin yan eh. Nagpipinis na kasi tayo. Babalikan ko to. Kasi yan, gagawin mo sample mamaya pag may ano kayo. Oh. Yan. Okay, medyo challenge dito mag-repair dahil magbubuhos pa nga kami dyan sa part na yan. Medyo challenge, no? Kasi hindi kami makalagay ng andami yun sa part na yun, no? Then mapapansin natin dito, mayroon silang downspout dito na nakabuga doon sa kabilang kapitbahay, no? Doon, ayan, no? Kaya babaguhin natin yung downspout nila, ayan, sa labas. Kasama yan sa babaguhin natin. So, ginagawa namin, naglalagay kami ng blue sheet doon sa part na yun. Yun, babaguhin natin. So, ang magiging itsura niyan, ganyan na rin, no? Ayan, ayan, napakalinis, tol. Naka inside gutter na siya, wala ng gutter na makikita kamukha nito. Ito ang itsura niyan dati. So, makikita yung gutter. Kaya medyo pangit tingnan, ano? Kaya yung gagawin natin, ganyan na ganyan din itsura. Yung kasing part na yun, si Ariel dito sa part ng rock dig. Okay. So, gagamit tayo ng Hardiplex na 1/2 yun sa part na yan. Tapos, naka-inside gutter na siya. So, kung papansinin natin dito, malinis na tingnan yan. So, yung paikot na yan, yung parapet wall na yan sa CR na yan, yung pinakatukok niya, nakabuhos po yan. Kaya, at naka-clippy palabas yung tubig. So, pag nagpatong tayo ng wall flushing, ang tubig niyan palabas, okay? Yung papasok na yan. So yun yung padidikitan natin ng mga sealant o kaya bulkasil, yung sa gilid lang. So ganyan din ang gagawin natin dito mga tol. Okay? So clearing muna natin para mai-align natin tong cantilever na to. Gagamit po tayo ng tubular para tumibay itong part na to. So yung si Parlins, magagamit pa rin natin mga tol to. Okay? So dito umitim si Edward. Ayan, sa napakahirap na back job na to. Napakainit dito mga tol. So dito sa mga zipper, mga metal paring na to, may magagamit pa tayo dito. No? Kasi hindi naman talaga siya napupulok. So yun din gagamitin natin. Pabalik lang natin yan dyan. At yung gutter, ingatan natin yung gutter word ha. Babalik natin yung inside gutter natin. Hindi pag magsira yung gutter, okay pa. So, ibabalik lang natin. Pero naka-inside na. Kumukha dito. Ayan. Naka-inside ka. At dito, mapapansin natin dito, nakatambol na rin yung downspout. Papunta dito. Okay, although nakalabas lang dyan dahil rock dig naman to. Okay. Yan. So, ang kailangan dyan, pintura na lang yung skin. Skin to. Baba. Hop, may nakakapit pa dito, Ward. Baka madama ito isa. Ay, wala lang. Sige. Dandan lang. Baba mo kasi. Yan. Nadali mo. Kaya. Sige pa. Huwag lang mabaluktot to kasi babalik lang natin. Baka baba. Okay. Ay, ilabas na lang natin. Toward. Dito para hindi na tayo magbakbak. Ito lang bakbakin isa. Ay, hindi na. Actually, hindi na bakbakin. Katulad pa rin nung ginawa natin doon na inatras natin. Ito lang mo. Tayo. Nagkuha pa rin yung tubig yan. Dito yung nagpupundo yung tubig. Kaya binuksan nila dito. May dulo raw. Ang tao binuksan. Nang panding. Kaya nasisira yung yero. Kinain ng kalawang. Baka mo dyan Supply talaga sila sa panding. Sa lady. Okay, dandan lang para magamit pa rin natin. Yan, nadali mo. Magagamit pa rin natin yan, yun pa rin. At saka dapat hindi sila gumamit ng dito, ng si Parlins sa part na to. Para matibay yung nila, cantilever. Tubular dapat, tubular. Kasi mahina yung pintor. Doy, suyo mo na Doy. Ayun na. Kaya na Douglas. Okay na Doy. Kaya pala. Okay, so ngayon ang gagawin natin, layout natin yung bubong natin. Kaso nakabase tayo dun, Ward, sa may plastering. Yung repair natin na yan. So mapapansin natin dito, may repair din kami dito sa wall, wala sa squad at wala rin sa hulog. Kaya mapapansin natin parehas na yung nosing niya dahil inayos na namin, no. So, wala sa eskwela, wala sa hulog. So kailangan talaga i-repair. Yan. Meron din gumagawa tayo diyan. Si Ismael, diyan na tayo. Okay. So, gagawin natin, babatakan natin to. Diyan tayo kukuha ng eskwela. Ganun din doon. Wala naman tayo nang i-repair na doon sa wall na yun. Okay. May nakita pa akong nakaabang doon na PVC pipe. Baka pinagmula ng tagas yun, Ward. Yun.
O tatanggalin natin, bubuhusan natin yun. May alambre pa oh. Yun yung mga dating linya nila na sumablay kaya naglinya sila ulit ng panibago. Alam ko na Balat na lang kaya natin dito. Hindi. Yun pa rin ba gagamitin natin o yung tubular na? Mag-fix na tayo ng tubular siguro dito. Kasi yan naman yung tubular natin, Ward, pag 6 meters yun eh. Pag hinati, dalawa kasi yung tubular natin, dito natin lagay yung isa. Ito pa rin, kasi susupport natin yung tubular. So ang magagamit natin tubular, 1, 2, bali magkasya na yung isa. Ito itap na lang dito, tapos babarinahan. 10 mm. Huwag kang umulan ha, kasi kasi ito, pag umulan dito mga tol, papasok ka agad yan sa hagdanan. Balik-balik yung hero. Mamaya. Pero yung luma muna ang ilagay natin, huwag muna yung bago kasi mayuyupi eh. So hagdanan yan papunta doon sa baba hanggang doon sa ground. Pang-apat na palapag kasi ito eh, itong roof deck na to. Kung mangyayari, pag inabot kami ng ulan dito, papasok yung tubig doon. May nakatira doon, may nakatira na to kasi papasok doon yung tubig. Kaya napaka timing dapat dito. Ngayon medyo dumilim, baka uulan ito. Kaya mangyayari, maghahabol kami dyan mamaya ng lagay ng yero pag umulan. So ganun ang napakahirap mag-repair sa ito. Challenge. Flooring or optic. So wala na yan dito. Binubuga nila sa kapitbahayan, bawal kasi yung mga ganyan. Kaya na. So kasalukuyan na sana naming buuhin ito, no? Biglang dumating yung ulan, kaya maglalagay muna tayo ng yero. For the meantime, Ward, hawakan mo yung Ward, baka lipat. Lipat sa akin. Kaya di gagawin. Tatapon muna kami ng yero. Kasi para uulan, ang dilim. Okay. So, must stop na namin yung gawa. Okay. Wala ha? Hawak na. Apa na? Yung pang dagan muna, pandagan. Dadaganan muna doon. Ano ba? Ilapag muna doon. Ano idagan natin dyan, Ward? Lalo blocks. Mga kapitbahayan pagka lakas ng hangin. Isa lang muna. Ano mabigat? So yun, fundament tayo tatakpan muna namin ito mga tol dahil sa hagdanan nga ilalim dito, siguradong baba ito pagka malakas ang ulan. Doon pa sa dulo, Ward, doon sa dulo, yan ang persado ng hangin. Parating yung malakas na ulan. Malakas ng hangin, bigla lumakas yung hangin. So napakadelikado. Okay. Ganda ng view dito, tol. Tol, kaway-kaway mga tol. Ito yung inanas namin dito, challenge. So, yan, okay. Ilalim, Ward. Ilalim kasi yung tubig. Kailangan saluin. Sasaluin. Yan. Makatalas yan ha. Matalas yan. Yung mga high-rise yan na part. Yan sa part ng kubaw. Kubaw na yan dyan. Okay. Ano? Yan. Ito parang tabing dagat. You know? Lakas ang hangin. Parang nasa jeep ako. Parang nasa jeep. Okay. Ipa, diretso pa rin. Yan muna. Okay. Wala. Yan, Ward. Lakas na ulit. Grabe to, tol. Yan, okay, alublak muna. Yan, delikado. Inaangat talaga yan, sa kapitbahay po din to, no? Huwag yung bago, ha? Yan, sige. Lihat. 10 feet naman yung pinadeliver ko. Lalim lang. Kalukuhan talaga nila Santos to kaya di tayo nahirapan Ito na lang presyo dito. Mga tsamba-tsamba na trabaho to May mixi na lang Baka hindi niya kaya pigilin. Lakas ang tugin. Plansado na tingnan doon, linis. Diba? Kasi yung klibin niya, okay yung klibin niya. Diba? Bueno po yung klibin. Pero, napakahirap na klibin. Pero at least sana, wala pa yung tubig. Okay lang naman yun. Minute naman. Hindi bali, itapon lang yan para makagawa tayo dito. Akat tayo. Delikado. Kaya kumpiyansa ha. Sigit lang.
Okay naman siya, medyo bumalik pag init. Kaso parang bumababa talaga yung ulan na yan eh. Sige, pasok mo pa para walang abala dito. Wala tayo, tuloy-tuloy po. Okay na, kaya na dukotin. Kaya na. Okay. Ayan pa naman, gagawin pa naman natin ang cantilever. Cantilever dito. Dito umitim pa ako.